Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. Tunay po na ang Diyos natin ay mabuti. Amen. At wala tayong ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po kapatid na Rowen. At sa lahat po ng nanonood ngayon, sama-sama po tayo na magpuri at mag-aral muli ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ngayong umagang ito, muli kami ay may buhay. Muli, Panginoon, ay may pagkakataon upang mamalas muli ang inyong katapatan. Hallelujah. Tayong umawit, aming Diyos na dakila at walang katulad. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang laging ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapigatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang tanging ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang tanging ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah, Panginoon, maparangalan kayo sa umagang ito sa pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa panibagong umaga. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay po na bigay ninyo sa amin. Samahan ninyo kami, Panginoon, habang ninanamnam namin ang sarap ng inyong mga salita ngayong umagang ito. Ang sustansya ng inyong mga salita, ng inyong pangako, Panginoon. May it be rebuke for us, may it be teaching for us, a reminder for us. At pinagpapasalamat namin ito, Panginoon, dahil ang salita ninyo ang gabay talaga namin sa buhay na ito. Purihin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Muli po ang pagbati sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Ang devotion po natin ay nanggagaling po dito sa Calamba, Laguna, sa Door of Faith po, District 6, sa pangunguna ng Pastora Cheryl Manansala. At salamat sa Panginoon dahil may pagkakataon muli tayo na magkasama-sama ngayong umagang ito. Binabati ko lang po si Brother Mar, si Kuya Mar. Good morning po. At may nakita po ako kanina na nanonood sa Egypt ngayon. At gabi po dyan ngayon, pagpalain po kayo ng Panginoon sa ating kapatid na nanonood sa Egypt. At sa kung saan man kayo naroon, ay pagsalusaluhan natin ang salita ng Panginoon. At ngayon po, ang pag-aaralan natin ay dito po sa Efeso, Kapitulo 1, Ephesians chapter 1. Purihin ng Panginoon. Ephesians chapter 1, verse 17 to 19. Litin ko po, Ephesians chapter 1, hallelujah, verses 17 to 19. Sa salita ng Diyos po, idiniretso nila sa hanggang 20. So, basahin po natin. Yan, sa mga kapatid natin from Bahrain, good morning po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo dyan. Sabi po rito ni Apostol Pablo, this is his prayer for the Ephesians. Sabi po dyan, hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na bigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo nyo pa siyang makilala. Ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan nyo ang pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Pinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kapangyarihan ding ito ang ginamit niya nang buhayin niyang muli si Kristo at nang paupuin sa Kanyang kanan sa langit. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So napakagandang panalangin ni Apostol Pablo ng sa panahon natin ay very relevant. Ano po? Dahil kung titignan natin ang salita ng Diyos na ito through Apostle Paul, na idinadalangin niya yung mga mananampalataya at maging sa panahon natin ngayon, na ang ating mga kaisipan ay magkaroon ng wisdom and revelation. Sa English po, basahin ko po ito. Ang sabi niya dyan, sa Ephesians 1:17 NIV, I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. So, dito po, ang sabi ng salita ng Panginoon, pinapaalala sa atin na kailangan ang dalangin natin sa ating buhay at panalangin nga ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ay makilala talaga natin ang Panginoon. And you know what? This is not about head knowledge about God o yung mga bagay na alam mo patungkol sa Panginoon. Dahil ang mga bagay na patungkol lang sa Panginoon na alam mo lang, nasa isip mo, it will never transform you. Dahil bakit po? Maraming may alam tungkol sa Diyos. Meron pa nga halos sa ulo ang buong Biblia. Pero kita natin na yung pamumuhay ay saliwa doon sa pinangangaral. Nakikipagdebate pa, nakikipag-away pa. Gamit pa ang salita ng Panginoon. So, ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi base dun sa lahat ng alam natin tungkol sa Kanya. Dahil maraming dito sa atin sa Pilipinas, diba, alam niyo naman yan, napaka-relihiyoso natin. At ang daming sa ulo na panalangin, ang daming sa ulo na mga patron, kung sino-sino. May patron sa ganyan, may patron sa ganito, at ang daming sa ulo din niya, yung mga buwan-buwan na piyesta. O kung ano mang mga ibang mga bagay patungkol sa relihiyong kinakaaniban. Grabe, ang daming alam. Pero nakakalungkot, tayo nga ang only Christian country in Southeast Asia, pero napakatalamak ng korupsyon, ang daming mga hindi magandang bagay na nagagawa sa harapan ng Panginoon. Kasi nga,
ang akala natin, yung may alam lang sa Panginoon, ay okay na. Hindi po dapat natatapos sa ganon. Dahil kailangan, yung sinasabi ni Pablo dito, ang context that we may know God better is to experience His reality. Yung katotohanan ng Panginoon sa iyo, na yung nalalaman mo tungkol sa Diyos, ay nararanasan mo mismo sa iyong buhay. Yung katotohanan niya sa buhay mo. Ito po mga nakaraang mga buwan ng pandemya, ito po ang ipinarealize ng Panginoon lalo sa atin, lalo na po sa akin personal. Na ang katotohanan ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas eh. Lahat ng meron ka ay lilipas. Lahat ng napundar natin dito sa mundo na ito ay lilipas, mawawala. Kahit mahawakan mo, ang realidad lang na mananatili ay ang Panginoon. Gaano katotoo ang Diyos sa buhay mo? Yung nababasa mo sa Biblia, nararanasan mo siya, nararamdaman mo siya. Mga kapatid, check po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Na dapat tayo, we may know God better. By what? Okay na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga may ganito tayo kada umaga eh. Pero if you are just after the knowledge, para tumalino ka lang sa Biblia at para mag-show off ka na, oh, ang galing ko sa Biblia, ganito. Maaring marami kang sa ulong talata, pero kapag wala yung realidad ng Diyos sa iyo, yung relationship ni Lord sa iyo, walang kwenta. That we may know Him better. Sabi ganun, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon at ng revelation mula sa salita ng Panginoon. Na wag nating pwedeng mga 100 yung nakuha mo sa Bible quiz. Perfect. Pero kamusta naman? Yung bunga. Yung fruit ng Holy Spirit. Yun na yun, yung bunga ng relasyon natin sa Panginoon and the Holy Spirit. The fruit. You know what? Sa Bible nakalagay yan, si Jesus na mismo may sabi, maraming mga may gift. Pero wag natin linlangin yung ating mga sarili na dahil may gift ka, ay lisensya yon para pumasok ka ng langit. Mariing sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 7, na may mga nagpagaling pa, nang may sakit, nagpalayas ng dyablo sa pangalan niya, pero hindi nakapasok ng langit. Mga kapatid, yung bunga ng banal na espiritu yung bantayan mo dahil yan ang tatak eh. Maaring oo, siguro may gift ka, pero kapag wala kang bunga ng banal na espiritu na bunga ng iyong relasyon sa Diyos araw-araw. Hallelujah. That we may know Him better. That we may experience Him in our everyday life. Our walk with God. Kaya pala sinabi din ni Apostol Pablo sa Galatia Kapitulo 5, talatang 25, na tayo, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. That yung Spirito ang nangunguna sa atin, the Holy Spirit, He guides us. Hindi yan yung hihiling tayo sa Panginoon na, Lord, Holy Spirit, samahan niyo ako. Minsan, yung pagsama natin sa Holy Spirit, ang ibig nating sabihin ay, Holy Spirit, sumama ka sa akin. Ito yung gagawin ko, samahan niyo ako dito. Mali. Kailangan po ang Holy Spirit ang siyang nauuna. Amen? Yung Holy Spirit, siya yung Holy Spirit, please guide me. Kayo po ang mauna sa buhay kong ito at susunod po ako sa anumang yapak na idadirect ninyo. So, kailangan, ito ang maging panalangin din natin personal sa ating mga sarili, that we may know God better. Whatever may happen sa buhay natin, para yan makilala natin na totoo, ang Diyos ay buhay. Kung magkasakit ka, kahit Kristiyano ka ngayon, you may know God better, that He is Jehovah Rapha. Amen? That you may know God better kapag wala ka ng bigas sa bigasan, wala ka ng pera sa wallet, o kaya wala ka ng pambayad ng bills, you may know God better that He is Jehovah Jireh. Siya ang Panginoon na naglalaan. Alam niyo ba, sa pangalan pa lang ng Panginoon, grabe na. No? Pangalan pa lang niya, katugunan na sa panalangin. Alam mo ba yung Jehovah Jireh?
ay hindi nagpapatungkol sa mga material na bagay na ipoprovide ng Panginoon? Di ba po, kung mababasa natin ng Jehovah Jireh, nakalagay siya dun sa Genesis chapter 22 ng ihandog ni Abraham, si Isaac, at nung akmang sasaksakin na niya ng punyal si Isaac, ay pinigilan siya ng anghel at biglang merong tupa doon na nakahanda pala. At doon na nakasulat yung Jehovah Jireh. Ang Jehovah Jireh, ibig sabihin, pinrovide ng Panginoon yung kaligtasan natin at ang Panginoong Jesus. Tapos mababasa natin sa Roma Kapitulo 8 na kung ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, if God did not spare His own Son, ano pa kaya yung mga bagay na hindi niya ipagkakaloob sa atin? That we may know Him better. Makilala natin ng totoo ang Panginoon at mas malalim. Kasi sa isang relasyon, hindi dapat, alam nyo, hindi dapat stagnant. Ang relasyon na talagang nagsastrive, lumalalim ng lumalalim. May kalaliman, amen? At syempre, hindi naman pwede sa relasyon ang one way lang. Kailangan talaga two-way. Nakikipag-usap tayo sa Panginoon through prayer, and God talks to us through His words. Sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya napakaganda nito. Tingnan niyo yung susunod na prayer ni Pablo. Sabi diyan, ipinapanalangin ko rin na maliwanagan ng inyong puso't isipan para maunawaan yung pag-asa na inilaan niya sa atin, ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Sa NIV po, ang sabi rito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Pansinin po natin dito yung sinabi ni Pablo. Sabi diyan, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened. Napakahalaga ng mga salitang ito. Nang sabi, hindi po yung mata ng physical ang tinutukoy dito, kundi yung mata daw ng puso. May mata po ba ang puso? Sabi, the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you. Minsan, ang labo ng parang calling natin sa Panginoon kasi may mali. May mali dun sa puso natin, yung mata, yung ating spiritual eyes. Saan ba nakatingin yung ating mga mata? Hello? Kung saan nakatuon yung ating paningin, yun yung ating yun yung ating susundan eh. Ang sabi, maliwanagan daw ang ating mga puso. Wow! At alam natin, ang true light ay ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet. And Jesus, sinabi rin ni Juan, siya ang light of the world. Amen? At nagliliwanag dapat sa ating mga puso. Kapag malabo ang ating paningin, kapag malabo ang ating direksyon, talagang kaya minsan nagdududa ka sa calling mo. Kasi kung talagang maliwanag ang ating mga mata at nagliliwanag yan sa salita ng Panginoon, ang sabi dyan, you will know the hope to which He has called you. Maari ngayon ay, tinawag ka ng Panginoon pero bakit parang lumalabo? Tingnan mo kung maliwanag pa o baka malabo na. Nagdududa ka na sa Panginoon. Are you with me? At ang sabi dyan, yung tawag ng Panginoon sa atin, na tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, naalala ko yung sa 1 Peter 2:9, sabi, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ang sabi, tayo ay kayamanan ng Panginoon. Talagang exclusive for the Lord, that we may show forth the praises of Him who has called out from the darkness into His marvelous light. So, mula dun sa kadiliman, tinawag tayo ng Panginoon patungo sa kaliwanagan. Yan ang tawag natin sa Panginoon. Kaya hindi natin yan minsan malinaw sa atin kasi bakit? Malabo yung yung paningin. Sa iba tumitingin. Kaya malinaw si Pablo eh. Malinaw salita ng Diyos that let us fix our eyes on Jesus only. Sa Panginoong Jesus. The eyes of the heart. Sa heart nandiyan ang emotions.
Sa heart, nandyan yung mga dinadala natin sa buhay. At alam ninyo, kailangan maliwanag yan na ang foundation natin, yung ilaw na pinanggagalingan yan ay salita ng Diyos. Kasi bakit madalas nga sa atin kapag ang heart ang may problema na aapektuhan? Kahit yung pananampalataya kapag yung heart ang nasusunod. No? Hindi yung kapag yan ay tumibok, yan ay walang magagawa, kundi sundin ito. Sabi nung kanta, nung ako yung bata pa, naririnig ko. Wala ka na raw magagawa. Hindi po. Ang sabi nga ng Biblia, ang puso ay mandaraya eh. Kaya maraming Kristiyano ang nalalabuan sa pagkatawag kasi ang ginagamit na basihan ng desisyon ay kung anong nararamdaman. Kapag malabo sa atin ang salita ng Diyos, susundin mo talaga yung gusto mo, yung puso mo. Nasaktan ako eh, kaya ayoko nang umattend. Tandaan nyo, tayong mga anak ng Diyos, our basis of our decisions ay hindi dapat emotions, kundi ano ang sabi ng salita ng Diyos. Kasi kung kilala mo ang Panginoon, paano kaya kung ang Diyos mismo, no? Biruin nyo salamat sa Panginoon. Gaano kaya kasakit sa ama na nakikita niya yung anak, kanyang anak na pinapako. Nakikita niya yung kanyang anak na hinahampas sa likod. Gaano kasakit yon sa ama? Paano kung damdamin na lang din kaya ng Panginoon, ng Ama? So, tigilan na yan. Hindi ko na kayang tignan yung anak ko. Hindi ko na kayang tignan, naghihirap halika. O mga anghel, kunin nyo na yung aking anak dito na sa langit. Hindi, tinapos ng Ama. Bruin nyo, kaya nabanggit ng Panginoon, di ba? Isa sa kanyang mga winika sa krus, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil yung kasalanan ng buong mundo na nakapasan sa Panginoong Hesus, hindi matignan ng Ama yung kanyang anak. Pero hindi naging basihan ng Panginoong Diyos yun, ng Ama sa langit. Kita ninyo? Buti na lang, hindi siya kagaya natin mga tao. Kundi tinapos nila yung misyon. Tinapos ng Panginoong Hesus yung misyon. Tinapos ng Ama kahit nasasaktan siya. Kaya sa isang bugtong na anak yun eh. Tayo mga kapatid, the eyes of our heart may be enlightened. Hindi porke galit ka, diyan ka na magdi-decide. Alam ninyo, yung emosyon talaga hindi magandang basihan ng desisyon. Kapag sobrang saya mo, nangako ka, Lord, yung 13th month ko, bibigay ko sa inyo. Bibigay ko sa gawain. Nung sobrang saya mo, ayun. Nung nahimasmasan ka, no? Biglang nagbago. O kaya kapag sobrang galit ka, sobrang lungkot ka, nagdi-decide, no. The eyes of the heart may be enlightened. Para alam mo yung tawag ng Diyos sa iyo. Alam mo yung dapat mong gawin. It is not based on what we feel, but what the Word of God tells us. Para makita mo. Biruin mo, ang ganda ng mga nakalagay dito, ano yung makikita mo kapag maliwanag yung iyong puso, nagliliwanag sa Panginoon. Yung calling natin sa Diyos, at itong maganda, the riches of His glorious inheritance. Yung kayamanan daw ng Panginoon at yung inheritance ng Diyos in the saints. Alam niyo po, binabanggit dito na tinitignan tayo ng Panginoon na part ng kanyang kayamanan. Hello? We are His riches. Tayo ay bahagi na tinitignan ng Panginoon ng kanyang kayamanan, ng kanyang minamahal. We are His treasured possessions. Dahil tayo mga anak niya. Amen. Salamat sa Panginoon dahil pinapalakas tayo ng salita ng Panginoon na kung maliwanag lang, kayamanan ka ng Panginoon, paano kanya pababayaan? Paano kanya iingatan? Paano kanyang hindi iingatan? Dito nga sa Pilipinas kapag alam natin na kapag may mga historic na places, inaalagaan ng gobyerno. Dahil yan ay sinasabing, kayamanan niya ng Pilipinas at kultura natin yan. Higit lalo ang Panginoon. Biruin nyo, sasabihin ng Biblia, yung bilang ng buhok natin ay alam niya. Gaano katindi yun para malaman niyo yung bilang ng buhok natin? Dahil makapangyarihan siya, pero para banggitin ng Biblia yun, ibig sabihin, napaka-detailed.
na nakikita talaga ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Kaya wag tayong magduda sa Panginoon na napabayaan na yata tayo ng Diyos, hindi na yata tayo nakita ng Panginoon. Tandaan mo na nabanggit sa Biblia na kahit yung bilang ng buhok natin ay alam ng Panginoon, di lalo na kapag wala ka ng bigas. Di lalo na kapag may pagmamaltrato sa'yo na ikaw ay pinagbibintangan sa iyong workplace na alam mo naman na wala kang ginagawa. Nakikita ng Panginoon yan. Yung sabi nga rin ng Panginoong Yesus, yung mga maya nga gaano lang ang halaga niyan. Pero walang isang maya na hindi nalalaman ng Ama. Na hindi niya nalalaman na kung ito'y bumabagsak, alam niya yan. So, ibig sabihin, lalo na tayo. Amen? At ang sabi, ano pa ang makikita natin? Pinapanalangin ko rin na malaman nyo ang napakadakilang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya sa Kanya. Kung alam lang natin yung kapangyarihang nasa atin, kaya hindi natin talaga ma-exercise yung kapangyarihan nasa atin, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu kasi nga malabo. Yung paningin, saan tayo nakatingin, mga kapatid? Saan tayo naniniwala? At minsan, sa sarili natin, doon pa lang tayo, bagsak na kaagad. Sinasabi natin, ang hina-hina ko kasi, eto lang ako, mga kapatid. Kaya nga may banal na espiritu Dahil siya yung kapangyarihang gagawa sa atin, na sa kabila ng ating kahinaan at kakulangan, siya yung kapangyarihan, His extraordinary power. Napuspos pa tayo ng banal na espiritu kung wala rin namang kwenta. Kung wala rin naman paggagamitan. Mga kapatid, kaya tayo na filled ng Holy Spirit para hindi lang pampalakas sa sarili, pero ang talagang isa pang major na gawain ng Holy Spirit sa atin, makapag-ministeryo tayo sa iba, makapag-witness tayo sa iba, maibahagi natin salita ng Diyos. And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses. Magwi-witness tayo Hindi hadlang yung kahinaan. Yan nga ang maganda. Sa kabila ng kahinaan, aasa ka ngayon sa Panginoon. Hallelujah. Sa kabila ng iyong kawalan, lalo ka ngayong kakapit sa Diyos. Kung alam lang natin yung kapangyarihan, alam ninyo, may isa akong kwentong nabasa. Ang sabi niya, nung binabasa ko, nag-obserba sila dun sa boot camp ng mga sundalo kapag nagtitraining. At kapag nagtitraining sila, yung paghawak ng granada. Okay? Siyempre, pag nagtitraining sila, ang hawak na granada muna peke. Kung paano tatanggalin yung pin, gano'n ba kalakas yung granada, siyempre, ina-explain sa kanila. Alam nyo, napansin nila, kapag yung totoong granada na yung hawak, mas laging malakas yung bato. Palaging mas malayo yung nararating. Bakit kaya? Kasi sabi ng mga nag-o-observe na mga officers, kasi alam ng mga trainee gaano kalakas sumabog yung granada, kaya ang layo ng bato. Mga kapatid, kung alam lang natin gaano katindi yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa ating mga kamay, ay sasabihin ko sa inyo, yung buhay mo ang layo ng mararating. Marami kang maaabot. Minsan wala lang tayo sa kumpiyansa sa sarili natin. Mga kapatid, huwag nating tignan yung kahinaan natin. Ang tignan natin yung kalakasan ng Panginoon. Maliwanagan na sana yung iyong isip na tinawag ka ng Panginoon, na gagamitin ka talaga ng Panginoon. At yan yung dalangin natin ngayong umaga, na sa huling panahon ito, sabay-sabay tayong gamitin ng Panginoon. Hindi hadlang ang edad, hindi hadlang nakaraan, that the eyes of your heart may be enlightened to know your calling, na maliwanag sa iyo na ikaw ay kayamanan ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Diyos sa sumasayo, na yung parehong kapangyarihan na nagbuhay sa Panginoong Yesus mula sa mga patay ay siya ding sumasa atin hanggang ngayon. At hindi yun nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay Diyos na palaging tumutugon. Siya ay Diyos na palaging nagpapalakas. Amen? Yan mga kapatid, panghawakan natin ang salita ng Panginoon na tayo ay kanyang gagamitin, tayo ay kanyang
patuloy na bibigyan ng kalakasan na gampanan yung ating mga tungkulin. Huwag kayong manghinawa. At yan ang panalangin natin, na makilala natin ang Diyos ng may katotohanan, na experience natin siya. We do not just know about God, but experience His reality. And prayer natin, kagaya ng prayer ni Paul, para na lang sa mga sarili natin at sa ating mga kapatiran, na yung ating mga puso, yung mata ng ating mga puso ay maliwanagan, ng matiyak natin na maliwanag yung ating pagkatawag sa Diyos, yung pag-asa ng ating pagkatawag, yung kayamanan ng Diyos na nasa atin, at higit sa lahat, yung kapangyarihan ng Panginoon na napakatindi, na minsan na nagkakaroon siya ng parang dinidimin natin, no? Kaya salamat sa Panginoon, wag nating i-diminish yung kapangyarihan kasi hindi lang yan kapangyarihan, Diyos ang banal na Espiritu na nakatira sa atin. At i-lead tayo ng Panginoon, i-lead tayo ng Holy Spirit saan man niya tayo idako. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito, sa inyong mga salita. Tunay, Panginoon, na kung amin lang malalaman at tatayuan yung pagkatawag namin at yung kayamanan ninyo na nasa amin at kami kayamanan ninyo. At ganun din, Lord God, yung napakatinding kapangyarihan. Sabi po sa inyong salita, His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Lord, yung kapangyarihan nyo, the Holy Spirit within us. Panginoon, tayuan namin ito sa araw-araw at kahit kailan hindi kami magugupo ng kaaway. Magmiministeryo kami, maglilingkod kaming patuloy at higit, Panginoon, paiigtingin namin yung relasyon namin sa inyo na higit importante sa lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos, at ang dalangin po namin sa maghapong ito, ingatan niyo po kami. At sa ibang lugar po, kung gabi na roon, bigyan niyo sila ng mapayapang pagtulog ngayon. At nawa, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng buhay na ito, masumpungan niyo kami na lumalakad sa inyong kalooban hanggang sa kayo muling bumalik. Kami, Panginoon, ay magpapatuloy hanggang sa hangganan. Dahil, Panginoon, kayo po ang dahilan ng lahat ng ito, at sa inyong biyaya at sa gabay ng inyong banal na Espiritu, Lord God, itatawid niyo po kami hanggang sa hangganan. Salamat, Panginoon. Purihin ang inyong banal na pangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Muli, pagbati sa pangalan ng Panginoong Yesus. God bless po sa lahat. To God be the glory.